Hindi basta-basta ang operasyong ginagawa ng mga diver na naghahanap sa eroplanong sinakyan ni Secretary Jesse Robredo. Mapanganib kasi sa pangangatawan ang pagsisid sa malalim na bahagi ng dagat. Isang bihasang diver ang tumutok sa balitang ito. Walang iba kung hindi si Rafi Tima. Isang rescue operation na ang aking nasamahan sa Romblon nang lumubog ang MV Princess of the Stars. Sa operasyong ito, mababaw lang ang aming sinisid kasama ang divers ng Coast Guard. Abot lang ng 50 talampakan. Naging maingat ang rescue divers, lalo pat nakataob ang barko. 20 minuto pa lang, narating na namin ang aming target at nakita ang mga naiwang biktima ng trahedya. Nagpahirap pa sa rescue operation ang langis na mula sa tumaob na barko. Malapit sa rescue site, naka-standby ang BRP EDSA 2, isa sa 2 barko ng Coast Guard na may decompression chamber. Sa dami kasi ng pagsisid ng rescue divers, posibleng magkaroon ng tinatawag na decompression sickness ang rescuers, isang uri ng sakit dulot ng masyadong mabilis na pag-akyat sa ibabaw matapos ang isang dive. Sa isinasagawang rescue operation ngayon sa Masbate, bukod sa decompression sickness, may panganib din ang tinatawag na nitrogen narcosis. Ang isa kasing regular mixed gas rescue diver na tulad ko, hanggang 130 feet lang ang ligtas na sisirin. Para marating ang lagpas ng mahigit 200 feet, kailangan ng huminga ng espesyal na halong hangin para makayanan ang matinding pressure sa ilalim ng dagat. Kapag tumama ang narcosis, pwedeng mawala sa katinuan ng isang diver na tila siya'y lasing na lasing. Maiiwasan ito sa pamamagitan ng paggamit ng tinatawag na trimix o halong oxygen, nitrogen at helium. Ito ngayon ang ginagamit ng rescue diver sa Masbate. Rafi Tima, Nakatuto, 24 Oras.